Sa book of John, chapter 10, verse 27 hanggang 29. Ang sabi po ay ganito, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father, which gave them me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita, maaari na ho kayong makaupo. Konting review lang sa ating mga inaral ng mga nakaraang linggo sa ating Sunday School. Una nating inaral yung tinatawag na saving faith. Isang pananampalataya na mayroong kinalaman sa kaligtasan ng kaluluwa ng isang makasalanan na sumampalataya sa Lord Jesus Christ bilang personal na tagapagligtas. Pangalawa ho, yung tinatawag na biblical repentance. Hindi ho tayo makakatawid doon sa saving faith na tinatawag hanggat hindi ho natin nauunawaan yung tinatawag na biblical repentance. O yung pagsisisi na ayon sa kasulatan. Na kung saan dapat makita ng isang tao na siya ay makasalanan. Amen. At walang paraan sa kanyang sarili para iligtas niya ang kanyang kaluluwa sa kapahamakan sa impyerno. At ito ang magtulak sa kanya para hanapin ang tagapagligtas at sampalatayanan siya. Sumunod, yung tinatawag na believer's baptism. Sa believer's baptism, nakita natin, ito ay exclusively para sa mga taong sumampalataya na sa Panginoong Hesus o ligtas na. So, hindi ho natin binabautismuhan o binabaptize ang isang tao kahit gano'n niya pakagusto hanggat hindi siya tunay na sumampalataya kay Jesus Christ ng kanyang personal na tagapagligtas. Kasi ang believer's baptism ay sumisimbolo saan? Sa death, burial, at resurrection ng Lord Jesus Christ na meron tayo sa Kanya. At yun po ay unang hakbang sa pagsunod at public identification natin. At ang mode natin ay walang iba kundi immersion o lubog. Hindi po wisik at hindi po buhos ng tubig sa ulo. Amen? So ngayong umagang ito, pag-usapan naman ho natin yung tinatawag na the eternal security. Eternal security. So dito sa talatang ating binasa, ang nagsasalita ay ang Panginoon. At ang sabi niya, ang aking mga tupa, naririnig nila ang aking boses o pinapakinggan nila ang aking boses o tinig. At hindi lang nila to basta naririnig lang. Ito po ay sinusunod nila. Kaya nga sabi, di ba? They follow me. At ang pinaka-importante dito yung salita niyang, I know them. Kasi no nakaraang Sunday, maraming tayong natutunan. Meron palang mga save-savean, mga ligtas-ligtasan, Kristyanuhan. Pero anong sabi ng Panginoon? Kahit meron pa sila mga preaching, meron pa sila mga nagawang kagilagilalas na mga gawa o ministry nila dito sa lupa, ang sabi ng Lord, I never knew you. Yun yung nakakatakot. Yung nagsiserve ka, nagmi-ministry ka, miyembro ka ng isang local church, Baptist church, hindi ka naman pala saved. Dito po, ano sabi niya? I know them. So ito ay mga ligtas na tao. Sa kanya ito. Sumunod na talata, ano nakalagay? And I gave unto them eternal life. So alam natin na itong mga sheep na to, ito yung mga saved people na kilala ng Panginoon na sumampalataya sa Kanya, na binigyan niya ng Kanyang eternal
life. At hindi daw sila mag-perish. Hindi sila mapapahamak. Ibig sabihin, sa impyerno, hindi na sila pupunta o yung kaluluwa nila. Neither shall any man pluck them out of mine hand. Wala daw makakaagaw sa mga taong ito sa kamay niya. Sa kamay niya pa lang yun meron pang kasunod. Anong sabi sa 29? My Father which gave them me is greater than all. O, di ba? So, ibig sabihin, ang Diyos Ama o ang Diyos, Almighty siya sa lahat. So, wala nang pwedeng umentrada pa, makialam pa, umapila pa, o umagaw pa. Ano sabi dyan? And no man is able to pluck them out of my Father's hand. So, nasa kamay na tayo ng bugtong na anak, tapos nasa kamay pa tayo ng Ama sa langit. Ngayon, sabihin mo sa akin, sino ang kukontra at magsasabing walang umiiral na eternal security para sa mga sumampalataya na sa bugtong na anak. Amen. Ngayon, kung meron po, ang kinukontra niya po, hindi po yung pastor na nagsasalita ngayon sa likod ng pulpit. Ang kinukontra niya mismo ay si Jesus Christ, na pinapatotohanan na wala ni isa, mula sa kamay niya hanggang sa kamay ng Ama, ang makakaagaw o makakatanggal ng eternal security na yon. The Holy Scriptures does not use the term eternal security. Wala po kayong makikita sa Holy Bible na nakalagay eternal security. Para i-describe po yung tinatawag na posisyon ng isang believer sa Panginoong Yesus. But it does use the terms eternal life. Sa John chapter 3 verse 16, alam natin yan, ano nakalagay? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Pag sinabing everlasting life po, ito po yung tinatawag na eternal security. Kasi sabi, should not perish. So, hindi na mapapahamak. Kung hindi na mapapahamak, anong katibayan na hindi mapapahamak? Everlasting life. Yun yung term ng Biblia sa tinatawag na eternal security. Ano pa? 2 Thessalonians chapter 2, verse 16. Dito ko makikita naman natin yung tinatawag na everlasting consolation. Everlasting consolation. Basahin ko, verse 16. Now our Lord Jesus Christ Himself and God, even our Father, which hath loved us and hath given us everlasting consolation and good hope through grace. So, ibig sabihin po, ng salita ng Diyos dito, sinasabi sa isang believer na eternally safe na ang sumampalatayang tao na yan sa bugtong na anak. Ibig sabihin, kahit saan pa magdating, meron na pong talagang matatag na pundasyon tayo sa ating pepwestuhan sa langit. Kasi nga, consolation, ibig sabihin, yan yung pinaka-encouragement natin. Na sa tuwing mahirapan tayo dito sa lupa, alam natin merong nag-aabang sa ating magandang buhay sa kabilang buhay. Okay? So, ang ginamit pong term ng Bible is everlasting life at everlasting consolation. So, first, na dapat nating maunawaan, ang eternal security ay hindi po ipinangako sa lahat ng tao sa lupa. Kasi may mga nagsasabi, lahat naman tayo anak ng Diyos. Biblically speaking, hindi po ganun yun. Siguro yun yung pinaniwala sa atin o pinaniwala sa'yo ng mga magulang mo kung sino mang nauna sa'yo dito sa mundo. Pero kung bubuksan nyo po ang Biblia, hindi po lahat anak ng Diyos kung ang pinag-uusapan natin papasok sa langit. Hindi po. Okay? So ang eternal security, everlasting life, everlasting consolation ay ipinangako lang po sa mga tao na talagang na born again. Ibig sabihin yung mga totoong Christian. Amen. Hindi po member ng isang Christian group, kundi
Isang tao na nagsisi sa kasalanan at sumampalataya na si Jesus Christ ang tagapagligtas ng kaluluwa niya. Wala nang iba. So yung mga balat kayo po na nandito ngayon, na nagsisimba ngayon dito, at kahit sa iba pang local church, na Baptist church, mga churchgoers, mga Christian-Christianan, still, kahit naka-church clothes ka pa, may dala ka pang Bible, pag namatay ka, impyerno ka. So sayang lang ang pagsisimba kung hindi naman pala talaga ligtas. Amen? Kasi ang eternal security o eternal life ay ipinangako lang exclusively sa mga totoong mananampalataya ni Jesus Christ. Ang Biblia, wala yang pakialam kung anong posisyon mo sa church. Kung ikaw man ang pinakamataas hanggang sa pinakamababang miyembro sa tingin ng mga tao. Basta walang Jesus Christ, hindi ka makakapasok sa langit. Kahit ilang beses ka pang inilubog sa iba't ibang church, sa baptism na tinatawag nila, kahit anong mode pa yan, kahit ano pang formula niyan, kung walang Jesus Christ, wala po. Wala pong eternal security sa lahat ng iyon. Okay? So, make sure natin na nandito tayo, save tayo. Amen? Hindi po dahil sabi ng kung sino, kundi naging malinaw sa'yo yung bagay na ito. So, number 1, sa paksa nating the eternal security. Believers are secure because of what Jesus has done for us. Believers are secure because of what Jesus has done for us. Kaya po tayo may eternal security, hindi po dahil sa ginawa natin o nagawa natin, kundi po sa ginawa nino ng Lord Jesus Christ. Kaya kung meron ho dito, nagdududa doon sa sinampalatayanan nila at umaatake si Satanas na, di naman totoo yan, di ka ligtas. Tignan mo nga yung ginagawa mo ngayon. Tandaan nyo po, hindi yung ginawa mo nung nakaraan, ngayon, at gagawin mo pa lang, ang dahilan kung bakit ka papasok sa langit. Papasok ka sa langit at meron kang tinatawag na eternal security o eternal life dahil sa ginawa ni Kristo sa krus. At siya nang mag-push sa'yo para hindi gumawa ng kasalanan. Ang maramdaman mo, sino ba ako? At maging grateful ka. Hindi yung nakita mo, ganun ba? Gagawa na lang ako ng kasalanan kasi di naman nawawala kaligtasan. Yan ang isip ng isang taong hindi tunay na ligtas. Nakukuha nyo? Kasi kung talaga naintindihan mo yung ginawa ni Jesus Christ para sa krus sa'yo, hindi mo gugustuhin magpakakarnal, mag-backslide at magtampisaw sa kasalanan at patagalin yung buhay mo doon. Diba? Kasi makikita mo, sino ka ba? Sino ba ako? Ano ba tayo? At ginawan tayo ng dakilang bagay ng Lord. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Diba? So, kung meron po nagdududa dito, unahan ko na kayo. Pag sinasabi ni Satanas, tignan mo yung sarili mo, tignan mo yung mga nagawa mo sa nakaraan, tignan mo yung ginagawa mo ngayon, at tignan mo yung mga gagawin mo pa lang, tapos na yan, bayad na yan. At dahil bayad na yan, nakakahiya na, nabalik-balikan pa yan. Okay? So, the Lord Jesus Christ died for the believer's sin, as in all of it. Mula dun sa past, present, hanggang sa future na darating. His blood was perfectly sufficient. Sobrang sufficient, abot hanggang kabilang buhay. Kaya kang bigyan ng seguridad ng iyong kaluluwa. Ephesians chapter 1 verse 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. So ano makikita natin dito? It means Jesus bought us from slave market of sin, delivered us,
Hindi lang basta delivered us, period. Delivered us completely. So, walang labis, walang kulang, pero buong buo. Kaya nga po, ang salvation is full and free. So, kung titignan nyo po sa Romans chapter 4, verse 24 hanggang 25, but for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on Him that raised up Jesus our Lord from the dead, who was delivered for our offenses, and was raised again for our justification. Mag-focus po tayo dun sa word na justification. Pag sinabing justification, it means ideklara na righteous. Nino? Ng Diyos. Ibig sabihin, kung nasa korte, idiniklara ka nung hukom na ano? Walang sala. Matuwid. Meaning, ang sinasabi sa talatang ito, ang isang believer, Christian, yung totoong na born again talaga, he or she is not righteous sa kanyang sarili. He or she is declared righteous lamang. Okay? Nino? Ng great judge. Bakit siya dineclared na righteous o matuwid? Dahil po yun sa nabuhos na dugo ng Lord Jesus Christ na kanyang sinampalatayanan. Ang basis po ng deklarasyon ng banal na Diyos o ng Ama sa Langit doon sa fact na ang isang sinner saved by grace ay justified na dahil po doon sa pagbabayad ni Jesus na siyang Christ ng kaluluwa ng isang tao. At yun lang po ang tinatanggap ng Ama sa Langit. So meaning, lahat po na nagpapapako sa krus tuwing mahal na araw, nagpepenitensya, ang kanilang panata ay para mabawasan ng kasalanan, wala pong kasalanang nababawasan. Ang meron po, nananatili. Nananatili silang guilty sa harapan ng Lord. Kasi, ang inaasahan nila, yung ginagawa nila. At yung ginagawa nila, hindi nagugustuhan ng Lord, yung mga pinaggagawa nila. Why? Kasi ganito ho. Pwede yung isang tao, tuwing siyete palabra, sinakulo, o yung mga panata nila pag mahal na araw, ay napaka-willing nila gawin yung bagay na yon. But the question is, sa kabila ng kanilang willingness, makikita ba ng Diyos na able sila? Kasi pwedeng willing sila, pero they are not able. Willing magpapako para mabawasan yung kasalanan, pero hindi naman ang sakantauhan yun eh. Kanila lang. Yun ang diferensya kay Jesus Christ. Siya ay napako na matay na libing para sa sangkatauhan. Both are willing, pero magkaiba ang target. Yung isa, sarili, sa kanyang panata, para mabawasan ang kasalanan. Si Jesus Christ, ang goal ay ano? Tubusin ang sangkatauhan, lalo na yung mga makasalanan, nasasampalataya sa kasalanan. Nakuha nyo? Pangalawa, ang isang tao po, mga minamahal, na pinanganak sa mundo na galing sa linya ni Adan o sa similya ni Adan, ay minana niya po yung kasalanan ni Adan. So dito na po papasok na kahit gaano siya kawiling, hindi siya able. Kasi makasalanan siya, marumi siya. Hindi po tayo matutubos ang kapwa natin nagkasala. Ang kailangan tutubos sa atin ay meron tinatawag na sinless perfection. Hindi po galing si Jesus Christ sa similya ni Adan. Siya po ay milagro ng banal na spirito. Nakukuha niyo ko? So hindi niya minana yung kasalanan na ang nagpapakalat ay yung mga kalalakihan. So siya po ay milagrong nabuo sa sinapupunan ni Maria. At the same time, nasunod niya ang 10 utos, etc., etc. So, kahit gaano sila kawiling, yung mga kababayan natin na namamanata tuwing mahal na araw, wala yung meaning sa harapan ng Lord. Wala ring nabawasang kasalanan. Baka nga hypothetical lang, baka nga naaasar pa ang Diyos. Kasi pinapalitan nila yung bugtong na anak. Hindi lang nila basta nire-remake yung bagay na yun .
kundi napapaalala din sa Ama sa Langit yung tinatawag na paghihirap ng anak niya sa krus. Ewan ko hindi naman to Biblia. Sabi ko nga, baka. Pero kung usapang katubusan ng kaluluwa, paghuhugas ng kasalanan, wala pong nangyayaring ganun. Right. At kahit anong gawin nila, kahit taon-taon nilang gawin yon, hanggang kamatayan nila yon, walang justification, walang pagdideklara mula sa Ama sa Langit, sa banal na Diyos, na matuwid sila. Hanggat hindi sumasampalataya ang makasalanan na yan kay Jesus Christ, hindi yan idideklara sa langit na matuwid. Kasi ang ating katwiran ay hindi sa ating mga sarili. Ang ating katwiran o righteousness ay robe ng righteousness ng Lord Jesus Christ. Malinaw? So, pag tinignan nyo po sa 1 John chapter 2, verse 2, and He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. So, anong ibig sabihin nito? Pag sinabi nga, propitiation, siya yung tagabigay ng satisfaction. Siya yung sumasatisfy. Saan? Sa debt. Na kahit kailan, hindi natin mababayaran. Itong pagkakautang na ito, ay binayaran niya po ng full amount. Kahit hindi po siya ang karapat-dapat. Kasi propitiation is the act by which the Lord Jesus Christ sacrifice Himself para bigyan ng pagkahinahon yung nagwawalang galit ng banal na Diyos sa kasalanan, at dahil banal na Diyos siya, kailangan niyang bigyan ng hustisya at panagutin ang nagkasala. Kaya nga sabi sa Bible, ang kaluluwang nagkasala sa impyerno pupunta. Kaya sabi sa Bible, ang kaluluwang nagkasala, mamamatay. At pag sinabing mamamatay, usapang separation, puntang impyerno yan. Dun magbabayad. Pero dahil ang Panginoong Yesus ay bumaba, nagkatawang tao, napako sa krus, siya yung tinatawag na naging propitiation. Tagapagpakalma. Paano niya napakalma? Kasi nasatisfy niya ang Ama sa Langit nung inihain niya yung sarili niya. Kaya nga inuulit ko, kahit sino hong ipako sa sinakulo, totoo man yan, siete palabra, etc., etc., hindi po masasatisfy ang Ama dyan. Okay? So, ang Panginoon ang nagbigay ng tinatawag na pagpapagaan ng kalooban ng Diyos na banal, na galit sa kasalanan. Nakukuha niyo Huwag niyo kakalimutan na bagamat ang Diyos ay pag-ibig, hindi naman ibig sabihin nun, hindi na siya matuwid. Yung coins ka may dalawang side Nakukuha niyo So sana makita niyo rin yung kagandahan nito. Isipin mo kung ang Diyos lang ay hindi po siya matuwid. Magiging konsentidor po siya. Na kahit nagkakasala na yung mga anak niya, hindi na siya just. Hindi na siya banal. Konsentidor na may sala na siya doon. Pero dahil ang Diyos natin, ang kanyang pag-ibig, hindi lang basta pag-ibig banal, kaya hindi yan mangungonsinti kahit mahal ka. Kaya tinan niyo po, yung mga anak ng Diyos na hindi namumuhay ng tama. Kapag anak ng Diyos yan, sabi sa Bible, makakatikim ka talaga ng palo. Pag nilaro-laro mo yung kaligtasan mo, tapos yung kasalanan na yan, tinutuloy-tuloy mo, bibilang ka ng buwan, taon, pero pag nakatikim ka ng palo, mababaw yung naka-wheelchair ka lang. Ang dami kong alam na kwentong ganyan, mga minamahal. So, balik tayo doon sa ating pinag-uusapan. Kasi nga, the sinner, o ang makasalanan, has broken God's law. At nung kanya pong na-break yung law ng banal na Diyos, incapable na siya to redeem himself. Hindi niya na matutubos ang sarili niya. Which means, hindi niya kayang i-justify ang sarili niya sa harapan ng Diyos. Parang kriminal. Hindi niya kayang bigyang katwiran ang sarili niya sa harap ng isang judge. Kailangan niya ng abogado, tagapamagitan. At ang Lord ang naging tagapamagitan. Siya ang dahilan kung bakit na-absuelto tayo sa kaparusahan na walang hanggan sa impyerno. Si Jesus Christ po ang nag-paid ng price ng debt na ito. We owed a debt
we could not pay, mga minamahal. And Jesus paid the debt He did not owe. Malinaw ho yun, ha? So, imbis na tayo ang magbayad for all eternity sa lugar ng impyerno, siya na ang nagbayad doon sa Kalbaryo para sa'yo. Kaya wag mo na ang pahirapan yung sarili mo. Ay, ganun lang? Hindi pwede. Magpapakabait pa rin ako. Naku, talo ka dyan. Binayaran na nga eh. Kasi kapag tinanggihan mo yung pagbabayad ni Jesus Christ sa krus doon sa may Kalbaryo, ikaw ang personally na magbabayad dyan sa impyerno. Nang walang hanggan, ha? So, mamimili ka lang kung sino magbabayad ng buong buo. Buti na lang, merong banal na Diyos na nagmamahal sa atin. Amen? Walang maididiman sa Kanya. Sa totoo lang, wala rin tayong deserving mula sa Kanya. Pero buti na lang, merong bugtong na anak na kahit hindi tayo nagdemand, hindi tayo deserving, nagkusang bumaba. Out of pag-ibig na banal. Okay? Kaya ngayon, meron tayong 100% na katiyakan. Eternally secured po tayo. So, maliban ko sa sinasabi ko po na ginawa ni Jesus Christ, inuulit ko, kaya ligtas ang isang ligtas dahil sa ginawa ng tagapagligtas. Kaya sa susunod, na merong bumubulong kapag mag-isa ka, tignan mo nga yung ginagawa mo, yan ba yung pupunta sa langit? Huwag mong sakyan yon. Ang ilagay mo sa isip mo, tayong mga believer, meron tayong eternal security o katiyakan ng pagpunta sa langit, hindi dahil sa sinusumbat na Satanas pag mag-isa tayo na tignan mo yung ginawa mo. Hindi po. Ang tignan mo yung ginawa ni Jesus Christ. Siya ang nagbayad ng kasalanan mo. Saan? Sa mabuti niyang ginawa sa krus. Hindi nakabase ang kaligtasan natin dahil sa ginawa nating mabuti, ginagawa natin at gagawin pa lang nating mabuti. Hindi po. Nakabase po yan sa ginawa ng Panginoong Jesus. So, may isa pang reason bakit may eternal security tayong mga believers. Number 2, believers have security through God's promises. Believers have security through God's promises. Maliban ho doon sa sinasabi ko sa point number 1, na meron tayong eternal security sa ginawa ng Panginoong Yesus. Kaya po tayo nakakatiyak din, maliban doon, yung pangako ng banal na Diyos. Nangako ang Diyos eh. So sa ikalawang pointer na ito, makikita natin ang mga promises o pangako ng tapat na banal na Diyos na diniklara ng Diyos na immutable, hindi nagbabago. Kaya ho tayo meron tinatawag na katiyakan. Kaya hindi ka dapat natatakot kapag pinagdududa ka ni Satanas. Alam mo, nangungulit lang yan, pinagdududa ka kasi alam niya, meron kang pagdududahan. Huwag mo sakyan yung sinasabi niya, di ka ligtas. Tingnan niyo po, nung hindi ka baligtas, may nangyayaring ganyan? Wala, di ba? Kasi wala ka namang pagdududahan. Pero ngayong ligtas ka na, laging sinasabi, tignan mo, pilit kang pinagdududa. Huwag kang sumandal sa salita ni Satanas. Sumandal ka sa salita ng Diyos. Sa pangako ng Diyos na tapat. Tignan niyo po, bakit ko to sinasabi? Kasi marami ho ang nagtuturo na nawawala ang kaligtasan. Mayroon hong malaking grupo sa Pilipinas na nagtuturo na pwede mong maiwala ang buhay na walang hanggan. Pero napakalayo ho nun sa mga talata sa Bible. Sa John 3:16 pa lang ang pangako, di ba? Sino man ang sumampalataya sa bugtong na anak, hindi daw mapapahamak. Bagkus magkakaroon ng everlasting life. Yan ang pangako ng Diyos, ng Ama sa Langit. Ngayon, kapag nagkasala ako, kahit isang beses lang, tapos pagkatapos ng kasalanan na yun, namatay ako, napunta ako sa impyerno, sinungaling ang Diyos. Kasi wala namang kondisyon dyan na kailangan gumawa pa rin ako ng mabuti. Ang kondisyon lang po na narito, sumampalataya. So, meaning, kung nakagawa man ako ng kasalanan bago ako mamatay,
Pero nakasampalataya na ako sa Panginoong Yesus 5 months ago. Pag namatay ako noon, sa langit pa rin ako pupunta. Kasi nangako ang Ama sa langit. Paano magpe-perish ang isang sumampalataya sa bugtong na anak? So, paano ho mangyayari yun? Inuulit ko. Paano ho magpe-perish ang isang taong sumampalataya na sa Son of God? Kung ang mismong nangako ay ang banal na Diyos. Sino makakabali ng pangako na yon? Si Satanas? I don't think so. Ikaw? Lalong I don't think so. Tayo? Malabo yan. Kasi nga, dun sa text lang natin, di ba? Dun sa huling part ng text natin, wala daw makaka-pluck out sa kamay ng Ama. So even si Satan, hindi niya kayang tanggalin yung kaligtasan mo. Ang kaya niya lang gawin, pagdudahin ka, mag-double time. At umaatake yan kapag gumagawa ka ng kasalanan. Binabalik ka niya doon sa good works mo. Pinapalimot niya sa iyo yung good work ng bugtong na anak. At yung magandang pangako ng Ama sa langit. Nakukuha niyo ho? So, gusto ko pong sabihin sa atin, walang nakalagay na sumampalataya ka sa Son of God, tapos sa'yo na itong everlasting life na to. Basta, di ka magkakasala after, ha? Meron bang nakalagay na ganon sa John 3:16 at sa ibang mga talata na may kinalaman sa eternal life? Wala ho. Kasi kung may ganon, marirevoke po yung tinatawag na eternal security. Pero thank God, walang ganon. Ang kaligtasan po ay one-time event sa buhay ng isang tao. Hindi po yan yung pag nagkasala ka, pwede ka naman ulit to try again. Magsampalataya ulit. Hindi ho yun ganon. Wala hong ganong katuruan sa Bible. Sa grupo ng ibang mga nagsasabing Christian church sila, pero para ho, sa akin na may alam sa Bible at nagtuturo sa inyo, obligasyon ko ho na sabihin yung totoo sa inyo na walang ganon. Maliban na lang kung ang Diyos sinungaling. Dalawa lang ang pagpipilian mo sinungaling. Yung Diyos na nagsasabing hindi nawawala ang kaligtasan o yung religious leader na nagsabing pwede mong maiwala ang kaligtasan. Mamimili ka lang ng sinungaling. Pero sa Bible, sa Titus chapter 1, verse 2, in hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. So, hindi pa nagsisimula ang buong mundo na ipangako na ng Diyos sa sarili niya na magbibigay siya ng eternal life. Bakit ganun? Kasi natanaw niya na si Adan magkakasala. Amen. Kaya bago pa mangyari ang lahat, pinangako niya na nabibigyan ko ng walang hanggang buhay o eternal security ang sino mang sasampalataya sa anak ko. At sabi diyan, that cannot lie. Hindi daw magsisinungaling ang Diyos. Which is true. Kasi nga, pag nagsinungaling na siya, hindi na siya banal. Hindi na siya perfect. Katulad na lang natin siya. Pero hindi natin siya katulad. He is eternal and holy na Diyos. Hebrews 10:23. Kaya maganda yung ligtas ka eh. Amen? Kala nila, kalukuhan lang to. Hindi ho. Pag namatay ka, lahat na napundar mo, iwan. Ang dala mo lang, kaluluwa mo. Okay? Let us hold fast. Hawakan daw nating maigi the profession of our faith. Ano ba yung profession of our faith? Na ang sumampalataya sa bugtong na anak, hindi mapapahamak sa impyerno. Di ba? Merong eternal security. Merong tinatawag na everlasting life. Without wavering, dapat hindi ka nagdududa. For He is faithful that promised. Sinasabi diyan, tapat yun na nga ako. Kaya nga, hindi para magduda, para matakot. Alam natin na sa langit tayo pupunta. Kaya hindi ka na matatakot mamatay. Ang mga ligtas minsan, kaya ayaw niyan mamatay, kasi nga, sentimental ang dahilan. May anak na maliit. Nakukuha nyo ho?
O yung ibang bagay. Pero yung tatanungin mo siya, takot ka ba mamatay? Hindi na yan takot mamatay. Nakukuha niyo ko? Yung kahit pasakayin mo yan ng eroplano ng mga taga-India, sasakayan, pasakayin mo si Camille doon, hindi siya takot. Why? Kasi, tiyak niya naman sa langit siya pupunta eh. So, yun po ang gusto kong bigyan ng diin sa inyo. Kaya ayaw umalis ng isang ligtas dito dahil meron siyang sentimental na dahilan. Hindi po yun dahil sa spiritual na dahilan dahil di niya tiyak. Pag tinanong mo yan, excited na excited yan. Makita ang Panginoon. Kaya nga lagi, maririnig mo, sana bumalik na siya. Nakukuha niyo ho? Hindi po usapan ng katatakutan ang kamatayan sa mga ligtas, kundi ito po ay usapan ng pananabik. Ano itsura nung nagligtas sa akin at nangako sa akin ng ganito? Diba? Gusto ko siya mapasalamatan ng mukaan. Nakukuha niyo ho? So, ang ganda. So, mamimili ka lang. Kung sinong paniniwalaan mo, tatawagin mo sinungaling. Yung Diyos, na sabi, hindi magsisinungaling, yung Diyos na tapat. Yan mamimili ka lang. Yan ang sabi ng Titus 1:2, Hebrews 10:23. Hindi siya magsisinungaling. Matapat siyang Diyos. O, yung isang religious leader na nagsabi, nawawala ang kaligtasan. Pili ka lang. Kasi, yun lang ang daan. Dalawa lang. Siguraduhin mo lang tama yung pipiliin mo. Kasi pag nagkamali ka ng pili, ang impyerno, walang labasan. 1 Corinthians chapter 1, verse 8. Who shall also confirm you unto the end, that you may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. Meaning, yung pangako ng Lord Jesus Christ na eternal life o eternal security, garantisado yan, hindi yan mawawala. Hindi yan naglalas ng 1 week, ilang months, ilang years. Sabi niya, in the day of our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, aabot siya hanggang sa walang hanggan. Kasi ang panahon ng Panginoon ay walang hanggan. Hindi nga siya nakapasok sa timeline nating mga tao. Kaya makikita ko natin na selyado na yung tinatawag na kinabukasan natin sa langit. Sa Ephesians chapter 1 verse 13 hanggang 14, diyan ho nakasaad yung tinatawag na sealing of the Holy Spirit. In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth. Ano yung word of truth? The gospel of your salvation. In whom also after that ye believe ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Ano pa nakalagay? Which is the earnest of our inheritance until the redemption, the purchased possession, unto the praise of His glory. Pansinin niyo ko yung linyang, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Pati po yung sinasabing, which is the earnest of your inheritance. Paliwanag natin. Ibig sabihin, sa talatang ito, sinasabi na yung banal na spirito ang selyo natin. Patunay sa harapan ng Ama sa Langit na bawat sumampalatayang taong merong bugtong na anak ay merong identification kaya papapasukin sa langit. Yung sealing po ng banal na spirito, ito po yung God's promise for eternal redemption. Pag sinabi yung sealing ng banal na spirito ng Diyos, makita natin yung katotohanan na ito ay divine mark. Banal na marka. At the same time, garansya. Guarantee. Kumbaga sa nangungupahan, down payment. Down payment saan? Ng kumpletong eternal redemption na meron tayo sa Lord Jesus Christ na marireceive natin in full kapag bumalik na ang Lord Jesus Christ. Yun po ang sinasabi doon sa mga talatang ating binasa kanina. Kaya yung Holy Spirit dito ay down payment. Down payment na nagsasabi na sa pagbabalik niya, makukuha natin yung kabuuan. Glorified body.
Doon na po natin may experience yun. So, parang ganito ho yan eh. Ang banal na spirito ay pwede natin ipagpalagay sa analogy na ganito. Plane ticket. If someone gives you a plane ticket patungo sa isang magandang destinasyon na kung saan pwede kang maka-experience ng magandang bakasyon, alam mo na makakarating ka dun. Makakarating ka dun sa lokasyon na yun. Bakit? Dahil nakasaad yun doon sa plane ticket. Tama ho ba? Amen. Tama ho ba yung pagkakaintindi ko? Yung sa huli ko kasing sakay ng eroplano, nakalagay, ganun eh. Yung destinasyon mo, pa Maynila, papuntang Palawan. Tama ho? So, same is true sa ating kaligtasan. Alam nating sa langit tayo pupunta, tayo mga mananampalataya kasi nasa atin ang selyo. Nasa atin ang banal na spirito. Dahil ang nagbayad po nung flight natin na ang destinasyon at lokasyon ay magandang langit, sino? Ang Lord Jesus Christ. Yung Holy Spirit ang mistulang plane ticket natin sa lugar na yon. Kaya hindi ho tayo mapupunta ng impyerno. Hindi ka lalapag doon. Lalapag ka saan? Sa airport ng langit. Nakukuha nyo? Kaya kung alam mo at tiyak mo na sumampalataya ka sa Lord Jesus Christ, automatically, possession ka na ng Diyos. Kasi nakalagay doon, di ba? Until the redemption of the purchased possession. Purchased, binili. May ED na sa dulo. Past tense. Possession, ibig sabihin, pag-aari. Automatically, ang isang taong ligtas na merong selyo ng banal na spirito ay possession o pag-aari na rin ng banal na Diyos. At saan po dinadala ang isang bagay na pag-aari mo? Di ba, pinapadala yan sa bahay mo? Pag nabili mo na ang isang bagay sa Shopee o Lazada, i-deliver yan. Saan? Sa bahay mo. So tayo po ay purchased possession. At nabayaran na po tayo, i-deliver na lang po tayo saan? Sa langit. Pwede nga pag inabutan tayo ng kamatayan o inabutan tayo ng kanyang pagbabalik. Kumbaga, yung Holy Spirit, mga minamakal, sa panahon ng mga hari, yan po yung tinatawag na personal stamp. Yung mga hari, meron yung mga singsing eh. Tama ho? Tapos isiselyo nila yun dun eh. Yung signet na tinatawag. So, tayo po, may ganun na tayo dahil kay Jesus Christ. Nasa atin na po yung personal stamp ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya nga, papunta tayo dun sa tinatawag na Kingdom of Heaven ng ating Diyos. So, alam nyo ba, mga minamahal, na kahit nasa lupa tayo, sa harapan ng Ama sa langit, nasa langit na tayo. May ganun pala, Pastor. May verse na ganun. As in, kahit buhay ako dito sa lupa. Yes. Ephesians chapter 2, verse 5 and 6. Tignan nyo po. Ganda ng talatang to. Paano nangyari yun? Ganito po. Tignan nyo po. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved. Anong sabi dyan? Patay dati sa mga kasalanan, ibig sabihin di ligtas. Hath quickened us, ibig sabihin, nabuhay. Nabuhay, kanino? Kay Kristo. Nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Naligtas sa grasya ng Diyos. Ibig sabihin, hindi sa mga gawa natin, kundi sa gawa ni Jesus Christ. 6. And hath raised up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Pansinin niyo yan. Sino daw ang nakaupo? Representative natin sa langit. Sa pwesto natin sa langit. Si Jesus Christ. So habang nandito pa tayo, reserve. Ang ganda, di ba? Ang ganda nun. Kaya kung save ka, bakit ka tatamarin magsimba? Lakat inasikaso ng Panginoong Yesus para sa'yo.
Di ba? Yung bayad, yung selyo, yung pwesto, ang bihira, wala ka pa doon. Reserved ka na dahil sa Panginoong Yesus. Kaya, nakakalungkot ko makita na mayroong mga nagsasabi na ligtas na sila, pero nag-iisip pa magpabaptize. Merong mga makikita tayo, saved na, nabaptize na, ayaw pa rin magtapat, nakakaya sa Panginoon. Siya ang bumili ng plane ticket mo, papuntang langit. Binayaran ka niya. Purchase possession ka niya, pag-aari ka niya. Tapos ayaw mong magpagamit, ayaw mo ipagamit yung buhay mo. Buti pa yung Roblox, nagagamit ka. Pero yung Diyos, hindi ka magamit-gamit. Buti pa yung mga daliri, kamay mo, mata mo, nagagamit ng Roblox. Pero yung mata mo, kamay mo, paa mo, hindi magamit sa soul winning. Hindi magamit sa paghahanap ng kaluluwa. Hindi magamit yung kamay sa pag-aabot ng trucks. Hindi magamit yung mga paa sa pagbibisita. Lagi ka na lang absent. Lagi ka na lang, pag mayroon tayong visitation, bigla kang nagkakasinat. Tuwing may service tayo, biglang sumasakit yung ipin mo. Sumasakit yung kasukasuan mo. Pa-high school ka pa lang. Tuwing meron tayong prayer meeting, doon ka laging sunod-sunod na nagtatae. Ano ka? Nasa 40s at 50s? Ganun kasi pakiramdam namin eh. Pero ikaw, hindi eh. Wala ka pa nga sa college eh. Yun ay nararamdaman mo, so kalukukan yan. Kaya ako natatakot ako sa mga ganun eh. Baka walang binayaran ng Lord. Sabi mo lang yan. Baka wala naman talagang flight, walang ticket. Why? Kasi hindi ka interesado eh. Kasi ang pagbabago ng Panginoon nagmumula sa loob. Ano yan? Impluensya yan ng banal na spirito. Pero, pag tinitignan ka, wala. Yung ibang mga naligtas, pagkaligtas, gustong-gusto mag-church. Ikaw nung naligtas ka, parang ayaw ko nang makabalik doon. Nakakatakot po yung ganon. Kasi isang malinaw na head knowledge lang yon. Nako po, maniwala kayo sa akin, magiging masakit ang impyerno sa mga laging nagsisimba. Okay? So, meaning, gusto ko lang i-point sa inyo, maganda maging ligtas. Isipin mo, wala ka pa doon, no? Ang nakaupo sa inuupuan mo, ang Panginoong Yesus. Sino ba tayo para i-reserve pa? Tapos, siya pa maging parang representative natin sa Ama. Sobra-sobrang na to. Di tayo deserving. At lalo mo mararamdaman ang bira, di ko naman to diniman, pero ang Lord maasikaso sa akin. Sino ba ako para i-VIP? Yeah. Diyan ka ngayon uhugot ng pagtatapat habang buhay ka pa dito sa lupa. Bakit hindi ako maglilingkod? Bakit pa ako tatalikod? Bigay ko na yung buhay ko dito. Ang pambirag. Kung kung salita sobra-sobra. Sobrang grateful dapat ang nararamdaman natin. Okay? Ang Lord Jesus Christ mismo nakaupo sa tabi ng Ama para igarantiya yung lugar ko. Bawat lugar ng bawat saved. Kahit nandito pa tayo sa lupa, kahit nandito ka pa sa lupa. Grabe naman yun. So, yan ang ganda. Na kapag ang kaligtasan mo, naka-wrap up lahat sa ginawa ni Jesus Christ at pangako ng Diyos. Amen? So, yun lamang po. I hope nakita nyo po yung kagandahan ng pagiging ligtas. At napatunayan natin na meron talagang tinatawag na eternal security.